Kaibigan, naka-experience na ba kayo ng ganito? Sleep paralysis. Ako, madalas nangyari ito sa akin. Yung parang matutulog ka na, tapos pag matutulog ka na, hindi mo na maggalaw yung kamay mo. O mas nakakatakot dyan, yung natutulog ka, tapos gigising ka bigla. Pakiramdam mo parang may parang multo, may nakakatakot. Tapos hindi mo maggalaw yung katawan mo siguro mga 30 seconds. Tawag po dyan, sleep paralysis. Okay? Ano ang dahilan ng sleep paralysis? O maraming klase po. Pero 75% ng sleep paralysis may hallucination. Ayan, isip mo merong masasamang mga bad spirit na kapaligid. Yun ang lagi sinasabi. Yung iba nag-sleep paralysis, feeling nila yung katawan nila umaakyat. Yung iba hindi makahinga, ayan, chest pain. Kala nila na heart attack sila. Ito po. Kahit nung lumang panahon, alam na nila na may sleep paralysis. Ang isip ng mga artist, may maligno na nagtatrap dun sa tao kaya hindi makagalaw ng ilang segundo, lalo na kung nananaginip ka, di ba? Tignan natin muna ano yung sleep pattern ng tao. Pag bagong tulog tayo, meron tayong light sleep, yung bagong tulog pa lang. Stage 2, stage 1, very light sleep, magigising ka pa dito. Stage 2, mas malalim. Stage 3, pagpalalim. Stage 4, stage 5, ito po yung rapid eye movement. Minsan nakikita nyo, di ba? Yung gumagalaw na yung mata. Ibig sabihin nun, gumagalaw dito yung mata nila. Sobra na lalim yung tulog, nananaginip na. Sobra ng maliwanag ang panaginip ng tao, malalim na ang tulog, mga 2 hours after sleeping yan Okay? Ganito ang pattern. Ito, pagkatulog, lalalim, itong REM, rapid eye movement, nananaginip. Minsan, 3 times, 4 times, mas malalim yung tulog, mas masarap yung pakiramdam. Kailan nagkakaroon nitong sleep paralysis? Kadalasan yung bagong tulog pa lang o yung bagong gising. Isang teorya, baka todo panaginip ka, biglang dito ka nagising. Kaya parang hindi mo na alam, gising ba ako, nananaginip ba ako, nasa anong lugar ba ako. Yan ito mga sintomas. Feeling mo nasa ibang lugar ka. Yan hindi ka makahinga, hindi mo magalaw ang kamay mo, masakit ang dibdib mo. Ano mga sintomas? Ito, aware ka pero hindi ka makagalaw. Feeling mo parang mamamatay ka na. Pwede rin ganon. Loss of control. Hindi mo makontrol yung kamay mo kahit gusto mo galawin. Nahirapan ka huminga. Hindi ka makasalita. Hindi ka makalaban. Di ba? Minsan naginip tayo, naiipit tayo. Pero gising na tayo nun. Bagong gising. Ano ang mga dahilan bakit nagkakaroon ng sleep paralysis? Maraming dahilan. Isa dito, posibleng very stressed ka. Usually, mga teenagers nag-uumpisa. Pag teenagers, daming problema sa school. Parang nahihibang, nag-hallucinate sila Pwedeng may mental health problem. Baka depressed o anxiety. O biglang nagising habang natutulog. Maraming problema. O may insomnia. Matagal na parang di ka nakakatulog. Puyat na puyat. Or genetic, may namamana rin pala nito. Okay? Meron ding tao, ito po kakaiba to, narcolepsy. Bigla na lang nakakatulog. Delikado yan, nagdadrive, nakakatulog. O may ginagawang bagay, biglang nakakatulog. May ganun din. May sakit na narcolepsy na hindi nila makontrol, nakakatulog sila. Prone sila magkaroon ng sleep paralysis din. Sobrang puyat, sobrang stress, may connection sa mental health. So, paano gagamutin tong sleep paralysis? Kung nangyayari ito sa inyo madalas, kung sunod-sunod yung mga, minsan bad dream, kasama nandito yung bangungot, yung iba humihilik pa. So, dapat maganda tulog mo. Okay, relax, mag-meditate, relax. Matulog ng sapat, 6 to 8 hours. Pwede ka matulog sa kaliwa o sa kanan, just in case naghihilik, kasi pa naghihilik, mas madalas humihilik na katihaya. Mag-relax ang buong katawan. Yan, Tapos gagamutin kung meron kang depression or lungkot, kung anong problema. So yan po, treatment, minsan may antidepressant pa. Yan, tsaka kung meron kang ibang sintomas.
Ito po, gumawa ng survey, 18,000 people. Karamihan, marami may ganitong problema. Yung sobrang lalim yung tulog, na nanaginip, na hindi makagalaw. Anong epektibong treatment? Marami sabi, dasal lang. 18% nagdasal lang sila, okay na. Iba, nilalabanan nila, pwede rin. Yung iba, kalma lang, huwag matatakot. Yung iba, move a finger. Parang daliri muna, unti-unti. Talk or shout, mahirap yan eh. Hinahabol ka ng kalaban, bigla ka sisigaw, feeling mo nahuhulog ka. So yan po yung mga options na pwede gawin. Pero syempre, ang problema dito madalas, stress o kulang sa tulog, kaya nagkakaroon ng sleep paralysis. So pag kulang sa tulog, maraming bad effects sa puso, tataas yung risk for heart disease, overweight, yan no, tataas rin yung blood pressure, blood sugar. Paano tayo iiwas sa insomnia? Okay? Iwas sa kape, tsaka sa alak. Parehong oras dapat ang tulog. Sa umaga, mas nagpapaaraw, mas nag-exercise sa umaga. Para sa gabi, mas relax. Meron kang relaxing routine. Huwag kumain ng marami. Pag kumain ng marami, bawasan na yung gadget sa gabi. Ito, mag-exercise, mag-relax, wag kumain ng maraming pagkain, alak, kape, alcohol, fast foods, lalo na bawasan na yung gadget, paggabi na, komportable dapat yung kwarto ninyo. Minsan po, nasa kutsyon lang eh. Alam niyo, malaking bagay yung kutsyon eh. Pag sobrang lambot ang kutsyon, sasakit ang likod mo. Tabingi ang spine mo, yan, tabingi, spine. Pag sobrang tigas, sasakit din tong puwet mo. Tabingi din yung spine mo. Itong likod mo, tabingi din. Tama lang yung lambot, kaya gitna. Okay? Yan ang mga dagdag tips. Minsan, problema din, bakit tayo nahihirapan matulog, hindi makatulog, hindi tayo refresh pagising kasi nga humihilik. Bakit humihilik? Maraming dahilan. Merong mga may allergy, laging may sipon. Diba? May sipon, kaya dapat medyo mataas ang unan. May GERD, maasim, mataas din ang unan. May humihilik, pasensya na sa picture ang laki ng uvula niya, nakita nyo, ang haba, nitong merong balat sa gitna ng natin, lalamunan. Sumobra haba, nababara. Pwede rin may baradong tonsils, ang laki ng tonsils. O may ibang tao, malaki yung leeg. Mga boxer, parang si Mike Tyson, overweight, malaki yung leeg, short neck, o malaki yung dila, kaya pag tulog, yung dila, nababara, sumasara. Ito, normal airway, air papasok. Tingnan mo yung lalamunan niya, nag-flat to, hindi makapasok yung hangin. Kaya, ang lakas humilik, binabangungot pa, tapos pag hihinga, biglang titigil. Okay? Bakit naman binabangungot? Kinompleto ko ng mga problema sa tulog. Isang dahilan bakit binabangungot, may namamatay dahil nagka-cardiac arrest. So, ba't nagka-cardiac arrest? May tao, pinanganak na abnormal yung puso niya. May abnormality sa heart rhythm, sa tibok ng puso niya. Iba itsura na ECG niya. Yan, ganito, pataas, hindi diretso. Brugada syndrome. So, pag pinanganak kang may Brugada syndrome, high risk magloko yung puso, maging abnormal yung tibok, at mamatay. Ito yung mga sinashock. Nilalagyan pa sila ng pacemaker plus, yung kinukuryente yung puso. Pag na-ECG, may lahing ganito, high risk, mas binabantayan. May iba naman, binabangungot sa alak. Holiday. Ngayon, pag malapit na holidays, naparami yung alak, anong nangyayari? Rapid pulse. Ayan, hirapan huminga, chest pain, heart problem, alak. Tawag dyan, holiday heart attack. Pwede natutulog, pagkainom natulog. Bukod sa puso, pag malakas ka uminom ng alak, marami kinakain mo, ito rin problema mo, gallstones. Diba? Pwede ka mag-gallbladder stones. Pag nag-gallstone ka, magbabara yan sa pancreas.
sa lapay. Pag nagbara sa pancreas, mamamaga ang pancreas. Inflammation of the pancreas, pancreatitis, bangungot din. So, bangungot, dalawang cause. Pwedeng heart problem, pwedeng pancreatitis. Nakamamatay itong pancreatitis. Sobrang sakit ang tiyan. Kaya huwag kakain ng marami sa gabi, bawasan din yung alak. Okay? Better walang alak. Kung gusto niyo talaga, isang shot lang. Pili lang na isang beer lang, tama na, tapos na. O isang wine glass, yun lang. O isang hard drinks. So, choose one. Uminom ng maraming tubig, lagi, lalo na pag uminom ng alak, better hindi uminom. Pero kailangan mo ng maraming tubig. So, tigil din sa alak. Okay? Sana nakatulong tong tips natin para makaiwas tayo dito sa bangungot, paghilik, tsaka itong sleep paralysis. Salamat po.